So ngayon guys, ito sa buong construction ng bahay, ito ngayon yung gagamitin nating power source, itong Bluetti AC300, tapos itong isang Bluetti B300 na power station. So ito yung battery nasa ilalim, ito yung B300, 3072 watt-hour yung capacity. Ito naman yung mga charge controller at the same time yung kanyang inverter, itong AC300. And bilang source naman ng power para may charge itong power station na to, gagamitin ko itong tatlong solar panel na 100 watts. Ang total nito is 1, 2, 3. Nasa 300 watts din to, total of 60 volts na solar panel kasi pinag-series ko sila. Ito yung mga solar panels dito, pinag-series ko lang sila dito. So ito yung number 1, ito yung negative papunta dito sa positive, papunta dito sa negative nitong isa, and then positive papunta sa negative, and ito naman yung positive. So dito, ito na yung magiging positive dito, at ang negative naman itong magiging dulo. So try natin tingnan yung kanyang voltage. So dito, ayan yung mga solar panel, umabot naman siya dito ng nasa 66 volts, ayan 66.5 volts. And ito namang power station, kaya naman niya dito ang DC or solar panel 12 volts hanggang 150 volts, kaya kaya naman niya yung mga solar panel na yan. And now next naman, ikakabit ko na itong battery capacity cable na to para i-connect na natin itong B300 dito sa AC300. So dito naman siya sa gilid, ayan. And so ito, and then ito naman yung para sa AC300. So dito lang siya sa gilid. And ayan na, ikabit ko na ng ayos dito. Tapos dito naman sa AC300 dito sa screen, ayan, siyang is gumagana na rin. Nasa 100% ngayon yung battery capacity or battery laman ngayon nitong B300 na battery sa baba. So dito siya makikita, 100%. So ngayon, ikakabit natin itong mga solar panel na to. Yun nga lang ngayon dito, in that case, 100% pa itong power station na to. Kaya kahit isaksak natin itong mga solar panel, hindi natin makikita kung nagcha-charge ba siya o hindi, or kung ilang watts yung napupunta dito sa power station. Kaya ngayon, isa-charge ko itong isang AC300 dito, babawasan natin ang laman itong AC300. Kahit mga 99% lang para makita natin kung ilan yung napupunta galing dito sa solar panel. And now, ikakabit ko na rin itong mga solar panel papunta dito sa power station na to. Ito naman yung kasamang DC charging cable nitong AC300. May kasama naman siya ng mga MC4 na rin. So, ikakabit ko na lang dito sa kanya mga MC4 connector papunta dito sa solar panel. And by the way, dito nga pala sa mga solar charge controller nitong AC300, meron siya ditong dalawa. Ito DC1, tapos itong isa DC1 din. Itong isa naman DC2, tapos DC2. Ito yung negative at positive ng isang solar panel. Ito naman sa another solar panel. Pwede kasi tayo dito maglagay ng dalawang solar panel since yung AC200 or AC300 daw na to ay meron ding dalawang solar charge controller. Kaya kahit magkaibang solar panel ay pwede. Pero in my case, pinagsama-sama ko naman to. Kaya itong isang solar panel na 300 watts in total na naka-series ay dito ko na lamang ilalagay lahat dito sa DC2. Ito yung gagamitin ko ngayon. So ito na ngayon yung dulo nitong charging cable nitong AC300 galing sa mga solar panel. So try na natin ikabit dito sa power station sa AC300. Dito siya ngayon, dito sa kanyang input. So din mayroon naman siyang lalagyan dito and magkakasya naman siya. So isuot lang natin tapos higpitan natin dito para hindi mahugot. So now tingnan natin dito sa screen kung ilan na yung power na nakukuha niya. And eto, napansin ko dito na medyo mahina yung power. Ayan o, nasa 93 watts lamang. Umaabot lamang ng 100 watts to 106 watts. Medyo mababa. Itong mga solar panel ito, nasa 300 watts yan. Although mahina naman yung sikat ng araw ngayon ay makulimlim, pero pansin ko mababa. And in my case, siguro may problem dito sa mga solar panel na to. Siguro itong isa siguro ay may sira dito, or basta I think meron kasi ditong naputol. So tingnan natin sa mga solar panel na to. Nalaglag kasi to and medyo may naputol yata. Ito ayan, parang naputol yung kanyang bus bar dito. So in my case, aalisin ko to, tatry ko kung magbabago yung power nila. Ang ginawa ko ngayon, tinagtag ko muna itong isang solar panel. Tingnan natin kung may magbabago kasi yan yung nasa gitna may sira. Ang ginawa ko, pinag-connect ko na itong dalawa, yung dalawa sa gilid. So tingnan natin dito kung may nagbago na nga ba sa kanyang power ngayon. So eto, ayun, nasa 86 watts siya dito. Ayan o, 85 watts. So halos ganun pa rin sa kanina kahit na tinagtag na natin. So in that case, possible may sira nga yung nasa gitna na yon. Ayan o, nasa 86, 84 watts. So dahil napansin ko na parang may problem yata itong nasa gitna, although kahit na may problem, gumagana pa naman siya at makapag-produce pa rin siya ng power. Yun nga lang, highly affected yung ibang solar panel kapag sila ay naka-series. Kaya ngayon, ang gagawin ko naman ay ipagpaparallel ko naman silang tatlo. Pagsamahin ko lahat ng positive, tapos pagsamahin ko lahat ng negative.
So in that case, magsasama-sama yung kanilang current at hindi ganong apekto yung kanilang voltage. Ito na ngayon yung mga solar panel, pinarallel ko na sila. So bali ito lahat ay yung positive, ito naman lahat ng negative. So pinagsama-sama ko lang. Yung voltage nila man is nasa 21 volts. So same pa rin, kung ilang volts yung isang solar panel, lahat sila dito sa dulo ay same voltage pa rin. Pero yung current nila magsasama-sama. So try ko na siyang ilagay dito sa power station. So eto ngayon, tingnan natin kung ilang power na pupunta dito. Eto, umaabot siya ngayon dito ng nasa 123 watts, 120, 119, 123. Kapag lumalakas yung sikat ng araw, medyo lumalakas na rin yung power from the solar panel. So ito ngayon, 135 watts. Kanina umabot siya ng 150 watts. So in this case, mas better yung nakaparallel. Kaya ngayon, gagawin ko na, dadalhin ko na siya sa loob ng bahay, dun sa barracks. Tapos ito namang mga solar panel, lalagyan ko ng extension wire para kahit ilagay ko siya sa bubong or sa malayo, eh pwede. Mas makakaabot. Maikli kasi yung charging cable ito kasama ng power station, kaya kailangan talaga natin ng extension pa. Ito naman yung wire na ginamit ko ngayon. Ito is sa kuryente. Nilagyan ko din siya ng mga MC4 connector para mas magamit ng ayos. Ito. So ikakabit ko siya dito. Ito ngayon yung mga solar panel, dito ko lang nilagay. Ayan, may tatlo. Lantad naman siya sa sikat ng araw ngayon. Tingnan natin yung power niya ngayon dito sa power station. Eto, nakapagbigay siya ng 153 watts, 158. O diba 163. Ayan, mas mataas na ngayon. Ngayon, mas malakas naman yung sikat ng araw. Tapos nakaparallel sila. So, mas better pala yung nakaparallel. Ayan, 142 watts. Ayan. Ito naman guys, ngayon yung update dito sa bahay natin. Nalagyan na siya ng bubong, na weldigan na rin. So, tara sa loob. Tingnan natin yung kinalabsan niya dito sa bubong. So, ito na yung mismong loob. Ito yung living room. Tapos, ito yung welding machine na ginagamit dito sa buong kabahayan na to. Ano naman siya, yung inverter welding machine. Tapos pwedeng i-adjust yung kanyang current para if ever masyado malakas sa power, pwede siyang hinaan at kayanin ng mga power station. Ito yung power station na ginagamit dito. Sa ngayon is nasa 4% na lang. So tara muna dito sa taas. Tingnan natin yung kanilabsan ng buong bahay. Ito naman yung hagdan. Meron na rin siya skim coat. Wala pa siyang pintura, kaya skim coat lang muna. So, ito na yung kabuuan ng bahay. Itong loob ng bahay ay na-skim coat na rin. Wala pa lang siyang pintura na white. Tapos, ito naman yung bubong. Ayan, kita nyo naman, very ano na rin. Very patapos na. Bakal yung ginamit. Hindi kami gumamit dito ng kahoy kasi matagal daw gawin at mahirap din. So, mas mabilis yung bakal. Sabi nung manggagawa ng foreman. Kaya yan yung ginamit natin dito sa kabuuan ng bahay. Ito naman ngayon ay kinakabitan nila ng kisame. Yung ginamit namin dito ay Smart Flex. Wala na daw ngayong hard flex sa Smart Flex yung tinasabi. Sabi dun sa Wilcon Depot. Yun yung ginamit namin ito. Meron ng mga panel, ang tawag dito, metal railing ba to? Hindi ko alam yung anong tawag dito. Basta pagkakabitan siya ng kisame. And siguro abot ni pa ito ng mga 3 araw bago mayari itong kabuuan ng kwarto. Ito naman yung bintana. Pakakabitan ko na lang to ng bubog na bintana, yung sliding. Tapos dito sa papuntang balcony, hindi pa rin siya gaanong tapos kasi nga inuuna pa yung kisame ng kwarto para matulugan ko na. Ito, aabot na pa siguro to ng mga kalahating buwan kasi kokonti yung gumagawa. Dito naman yung CR, wala pa siyang skim coat, wala pa rin siyang pintura, wala pa rin kisame, hindi pa siya nagagawan. Inuuna lang talaga yung aking kwarto dito para matulugan na. So tara dito sa baba. Dito tayo sa power station. Kasi dati, sinacharge namin sa solar panel yung mga power station. Ito ngayon yung power station kasi medyo na-lowbat siya. Ginamit namin siya kanina dito sa air fryer. Lobas ka muna doon. Siya ngayon is nasa 3% na lang. Tapos, maulan din yung panahon ngayon. Hindi namin magagamit yung aming mga solar panel. At the same time, nabagsakan din ng hollow block yung solar panel, nabasag siya. So ngayon, ita-charge natin siya sa generator. Bumili kami ng generator kasi nga, minsan talaga, hindi magagamit yung solar panel. So, generator talaga yung the best option, lalo na kapag maraming appliances yung gagamitin. Kapag nawe-welding, gumagamit ng drill, kailangan talaga doon yung biglang power. Hindi asa sa sikat ng araw kasi masyadong unstable yung sunlight. Lalo na yung mga solar panel namin maliliit pa. Saka na kami gagamit ng malalaking solar panel kapag ayos na yung bahay. Delikado kasi yung mga solar panel na malalaki, baka mabagsakan ng kahoy, ng bakal, another gastos na naman. So, mas better na yung generator sa ngayon.
Ang binili naming generator ay yung inverter generator. Kasi nga naman kung napansin nyo dati, maselan sa power yung mga Bluetti power station. Kailangan talaga nila ng unstable voltage, unstable din yung frequency. Kailangan talaga pure sine wave. Eh yung mga generator na mumurahin yung nagamit ko na dati, pure sine wave nga naman kaso unstable yung voltage niya, yung power. Kapag nagsasaksak ng mga appliances, nagtataas baba. So ito mas stable inverter generator na 2000 watts yung maximum power. Ayan. Buhay na siya. Tapos na-plug natin tong kanyang saksakan, pam-plug. Ito. Ayan. Tapos meron tayong extension wire papunta dun sa loob ng bahay. Dito natin siya isasakyak yung power station. So tara dito. Ito, gumamit lang kami dito ng extension wire papunta dito sa loob. Then saksak na natin. Ayan. Tapos dito sa screen, touch screen naman siya. So makikita na natin dito kung ilan yung power na napupunta dito sa power station. So ngayon ito, nasa 1 kilowatt na siya. And ang maganda dito, pwede natin siyang ilipat kung gaano kalakas na current. So ngayon siya is nakaset sa 5 amps. Pwede natin siyang ilagay sa 7 amps like this one. Lalakas na yan. Ayun. Naging 1,461 watts na. Kapag bababaan naman natin, pwede pa natin siyang babaan. Ang advantage kapag binabaan natin, hindi gaanong maingay yung mga generator na gagamitin natin kasi hihina yung ikot nila. Kapag tinaasan pa natin like 10 amps, baka hindi na kayanin, nasa 2,000 watts naman yung kaya ng generator na ginagamit namin. Kapag babaan natin like, gawin natin ditong user defined. Ilagay natin sa 1 amps, nasa 200 watts lang yon. Ayan. Tapos dito sa exit, ayan, bababa siya dito. Ayan, nasa 182 watts, 193, ayan. Kapag 1 amps lamang, pero mas better na itaas-taasan natin para mabilis ma-fully charge. Ilalagay ko na siya sa 7 amps. Ayan, 7 amps. At aabutin siya ng 1,465 watts. For 1,466, ayun yung actual. Siya is nasa per percent, so wala nakalagay dito kung anong oras siya ma-fully charge. Tapos dito, nag-download na rin ako ng Bluetti app. Kinonect ko na rin itong AC180 na to sa aking cellphone. At the same time, kapag wala ka sa bahay mo pala, pwede mo rin ma-monitor yung harvest or yung mismong features or nitong nasa monitor niya gamit lamang yung cellphone. Basta nakakonect siya sa Wi-Fi. Iko-connect natin itong Bluetti AC300 na to sa Wi-Fi. Tapos yung cellphone natin, dapat meron ding Wi-Fi or data. Basta meron silang internet connection, mamamonitor na natin siya. So ito ngayon, base sa cellphone, meron na siyang 5%. Ayan. Nasa 5% at nasa 1.4 kilowatt yung nakukuha ng ating power station galing doon sa inverter. So, tama naman siya dito. And then dito sa setting, pwede natin siyang ma-modify dito. Pero mas marami tayong magagawa gamit dito sa, sa kanyang interface kumpara dito sa Bluetti app. Ang kagandahan lang kapag may brand kang Bluetti app, mamamonitor mo at mapapatay mo yung kanyang DC output or DC port gamit lang yung cellphone kahit malayo ka. And mas malakas nga pala yung Bluetti power station na yon kumpara dito sa generator na yon. Kasi yung inverter generator na ginagamit namin sa labas, yung Greenfield, nasa 2 kilowatt lang yon, 2,000 watts lang yung kayang ibigay at yung continuous power nasa 1,500 watts lang para hindi agad mag-overheat. Ito naman 2,000 watts yung kaya niya, nasa 3,000 watts yung kaya niya, umaabot pa siya ng 6 kilowatt yung kanyang maximum. So minsan, kahit isagad na namin dito, kinakaya niya pa. Pero yung inverter generator sa labas, yung Greenfield, hindi niya kinakaya yung mataas na current nito. So mas malakas pa rin ito kumpara doon. Yun nga lang, tina-charge namin itong power station, syempre gamit yung generator. Tapos sineset lang namin sa 7 amps long power para hindi gaanong sobrahan na yung generator. Yun yung kagandahan sa kanya. Nabababaan mo yung power na kukunin niya sa grid or sa generator. At isa nga lang pala sa mga tips ka sa inyo, kung gagamit din kayo ng power station na to, make sure na kapag hindi nyo gagamitin yung kanyang AC tsaka yung DC, ay patayin nyo palagi siya dito. Patayin nyo yung AC dito, patayin nyo rin yung DC power niya dito. Kasi kapag buhay siya, malakas pa rin yung kaya niya ng power. At the same time, kapag hindi nyo gagamitin itong power station na ito, yung i-stack nyo lang siya, tapos may laman ito,
papatayin nyo rin dito. Patayin nyo yan, patayin nyo rin ito para hindi na dumalo yung power papunta dito sa inverter kasi papampasin nyo yan kahit isang kinabukasan lamang nagbabawas yung power galing dito sa battery. So, malakas din kasi kumain talaga ng power yung kanyang idle power consumption kahit hindi mo siya ginagamit. So make sure kapag hindi mo siya gagamitin, patayin natin sila lahat. So ayun lang muna guys yung update natin ngayon at tips natin for today's video. So sa next video naman, papakita ko sa inyo kapag tapos na talaga tong bahay at na-set up na natin yung power station kasi bala ko din siyang pagawa ng isang space dito para doon talaga nakaset yung power station. Parang dito ko yata gusto ilagay kasi meron ditong space parang hindi naman siya magagamit. So, yung power station siguro dito ko lalagay. So, sa next video, makikita nyo na kung saan ko nga ba ipaglalagay at saan kami maglalagay ng powerhouse dito sa loob or sa labas ba. So, update ko lang kayo sa next video. Yun lang muna for this video and thank you for watching.